Ang lamig. Gutom na ako. Kung magpapatuloy ito, ako na ang magiging, sa kasaysayan, ang una, na namatay sa gutom na transmigration. Dahil sa kabayanihan ng host sa nakaraang buhay. Nagsimula na ang 10,000 Realms Lottery System. Bawat gabi alas 9, magkakaroon ng draw para sa host. Ang tanga mo, kinakain mo mag-isa. Ang tapang mo naman. Anong ginagawa nyo? Ang babae sa libro. Ang babae ni Wang Zeng. Babaeng libro. Wang Zeng. Nasaan ang inyong konsensya? Pinagtitripan nyo ang isang tanga. Hindi ba kayo natatakot sa kidlat? Hindi naman krimen ang pagnanakaw ng tanga, di ba? Hindi ba para iligtas ang bata? Namatay sa ilalim ng gulong. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Sino kayo? Ikaw, hindi mo na ba ako kilala? Ganito na lang ba talaga ang kapatid ko? Naku! Nakarating pala ako sa dekada 70. Talagang kayo na ang para sa isa't isa. Halika na. Huwag kang magmadali. Titingnan ko muna sa bahay kung mayroon pa tayong natitirang pagkain. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Wala na talagang natira. Ang buhay na ito, paano pa kami mabubuhay? Ang lamig. Kung magpapatuloy ito, ako na ang magiging, sa kasaysayan, ang unang, transmigrator na namatay sa lamig. Dahil sa kabayanihan ng host sa nakaraang buhay. Ang Myriad Worlds Lottery System ay nagsimula na. Bawat gabi alas 9, magkakaroon ng raffle para sa host. Magaling, talaga namang may magandang kapalaran ang mabubuting tao. Ang mga premyo ngayong araw ay 1,000 kilo ng sariwang hita ng manok, isang Mercedes-Benz S-Class, at 10 set ng mock exam papers para sa kolehiyo. 10,000 high-grade spirit stones. Diyos ko po. Sana makuha ko ang chicken leg. Raffle draw. Simula na. Binabati ko ang host sa pagkapanalo ng 1,000 kilo ng sariwang chicken leg. Hindi ko naman sinabing gusto ko lahat ng 1,000 kilo. Mga natirang gamit ay nakaimbak na sa system space. Maaari mo itong kunin anumang oras. Hindi ko akalain na ganito ka-user-friendly ang system. Na-detect ang kondisyon ng host. Ang kasalukuyang pangunahing misyon ay nabuksan na. Kailangan ng host sa loob ng 1 taon. Naging kapitan ng Wangjawa Production Brigade. Ang Erlengzi. Dinalhan ka na ng ilang steam buns ng kuya mo. Saan galing? Kumain ka na ba? Umupo ka at kumain. Naku, ang tapang mo talaga. Ikaw. Paano mo nakuha ang manok? Ng kooperatiba? Ha? Palagi na lang sinasabi na pilay ka. Bakit ka gumagawa ng mga kalokohan? Huwag kang mag-alala. Ang mga hita ng manok na ito ay nakuha ko mula sa bayan. Ikaw, tanga. Nagaling na ang iyong isip. Nakakapagsalita ka na ng normal. Naman. Gising na gising ako ngayon. CJ. Mabuti naman. Sa wakas, nakita rin ang langit. Kuya. Bangon na. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Simula ngayon, ayusin natin ang ating, lalong gumaganda ang buhay. Halika. Ang natira rito, iuwi mo na, para makatikim naman ang mga bata. Ang tagal na nilang hindi nakakain ng karne. Para na ring nagbagong taon ngayon.
Hindi naman problema ang pagkain at inumin dito. Parang nilalamig ako. Ang mga premyo ngayong araw ay 100 piraso ng dekalidad na coat. 100 set ng mga larawan ng magagandang babae. 100 virtual currency. Isang spaceship. Binabati kita, host, dahil nakuha mo ang spaceship. Ano? Pupunta na ako sa langit. Yahey! Sabi ko, sistema, pwede ka bang maging maseryoso? Magbigay ka naman ng totoo. Gumawa ka ng ganyang kalaking spaceship. Hindi naman ako makakasakay. Binabati ang host sa pagkapanalo ng 100 military coat. Sa wakas, magiging mainit na ako. Mas komportable talaga ang military coat. Sa mga nakaraang taon. Salamat sa aking kuya at hipag. Sa kanilang pag-aalaga sa akin. Panahon na rin. Kailangan ko silang gantihan. Ano? Itong hita ng manok, si Erlengzi ang kumuha niyan. Bakit ka sumisigaw? Mag-ingat ka, baka may makarinig. Ngayon, sa buong baryo, huwag nang sabihin karne. Kahit kaunting mantika lang. Wala akong makita. Buksan mo ang pinto. Patay na. Siguradong mga tao yan ang production team. Naparito para hulihin ang nakaw na gamit. Sabi ko na nga ba, hindi dapat natin kinuha ang hita ng manok. Ano bang ikinapanik mo? Kung gumuho man ang langit, ako ang sasalo. Kuya, mayroon akong magandang bagay na nakuha. Kaya naman, dinala ko sa inyo. Kuya, oh. Ano yan? Tingnan mo. Ang ganda ng material. Hindi ito mabibili ng pera. Napakabihira nito. Erlengzi. Sabihin mo sa akin ng tapat, kapatid. Saan mo nakuha ang mga gamit na ito? Ito. Hindi ba ako? Nag-high school sa bayan. Ay. Yung direktor ng supply store sa bayan. Yung anak niya. Tropang-tropa ko yan. Sarili niyang tago yan. Kung wala siya, hindi yan makikita ng iba. Ako lang ang nakakakuha niyan. Iba talaga si Erlengzi. May pinag-aralan. May mararating. Magaling na bata. Bukas, samahan mo si kuya. Sa paglalagay ng pataba sa bukid. Bago magpasko. Kumita tayo ng mas marami. CJ. Xiu. Wang Zeng. Bakit ka nandito? Wang Zeng. Sa wakas, nakilala mo na ulit ako. Xiu. Hindi lang kita kilala. Ngayon. Mulat na ako. Mabuti naman. Nagnakaw ako ng ilang nilitsong kamote mula sa bahay. Kainin mo habang mainit pa. CJ. Hintayin mo ako dito. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Hintayin mo ako. Ito na. Subukan mo na. Bagay ba sa iyo? Yung coat. Hindi. Masyado itong kakaiba. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na lang. Tingnan mo. Hindi ba't bagay na bagay sa iyo? Wang Zeng. Salamat, Wang Zeng. Ang batang ito. Napakahihiyain pala. Oh, tingnan mo. Sumikat ang araw sa kanluran. Natuto na palang magsaka ang isang hangal. Hindi ba't nakapagtataka? Talagang palakas sa kalsada. Nagpapanggap na nakacamouflage na maliit na jeep. Wang Defa, Wang Gaosheng. Anong ginagawa ninyo dito? Anong ginugulo ninyo? Ito ang lupa ko. Ah, hindi kayo welcome dito. Ang yabang mo naman. Ang lupa ninyo. Ang lupang ito. Nakasulat ba ang pangalan ninyo? Kapag tinawag mo ba, sasagot?
Sa totoo lang. Simula ngayon, ang lupang ito. Amin na ito. Hay! Noong araw ang production team ay naghati-hati ng lupa gamit ang pagbunot. Itong lupang first class. Malinaw na ako ang nakabunot. Ngayon, may bagong patakaran na naman. Sa inyo, hindi sapat ang naibibigay na trabaho taon-taon. Dapat na ibigay na itong lupa. Huwag ninyong agawin ang pwesto kung wala naman kayong gagawin. Sabi mo may bagong patakaran. Nasaan ang patakaran, pakita mo sa akin. Nga, ang tanga-tanga mo talaga. Hindi mo pa rin naiintindihan. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Sa Wangjiawa, ang aking mga salita ang batas. Lalabanan kita. Hahamon ka sa akin. Gusto mo na bang mamatay? Wang Defa, gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Pumatay ka na. Tigil, nag-aaway sila doon. May darating. Wei Sheng. Fugi, Wei Sheng. Fugi, Fugi, Zhu Sheng. Huwag, huwag. Anong nangyayari? Ika-4 na tiyo, ang hangal na ito, nananakit siya ng tao. Hindi natin pwedeng hayaang manatili ang ganitong salot sa Wangjiawa. Wang Taizu, may problema ang kapatid mo sa pag-iisip. Hindi ko na siya papatulan. Pero ang pananakit at pag-atake niya ay isang katotohanan. Bilang kuya, dapat kang magbigay ng pahayag tungkol dito. Kapitan, sila ang naunang nanggulo. Itong si Erlengzi namin. Hindi ko nasasabihin ang mga hindi kailangan. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ipapadala mo ang kapatid mo sa kulungan. O ang lupang ito ay mapupunta kay Wang Defa. Para matapos na ang gulo, bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Siya ang kasalukuyang kapitan na si Wang Fugi. Kahit para sa dangal na ito. O kaya para sa system task, kailangan siyang pabagsakin. Sobrang unfair nito. Ito, kuya, wag mo nang sabihin. Malinaw na magkampi sila. Sadyang kinikilingan nila sila. Kahit tama tayo, magiging mali pa rin tayo. May paraan ako. Ibigay mo sa akin. Kapitan. Sinabi niyo po kanina na ako ang nanakit at nanloko. Pero tingnan niyo po. Si Wang Defa, si Wang Gaosheng. Hindi naman siya naputulan ng braso o binti. Buhay na buhay siya, di ba? Hindi ito. Tama. Lahat. Mga kababayan. Pakiusap, hatulan ninyo ako. Wang Defa. Wang Gaosheng. Kanina lang ay inagaw nila ang lupa namin. Kaya ko sila napaalis. Kung kaya nilang agawin ang lupang ito ngayon. Bukas. Kaya rin nilang agawin ang lupang iyon. Darating ang araw na aagawin nila ang lahat ng sa atin. Hindi ba? Tama. Iyan ang dahilan. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Hindi ba magkakagulo lahat? Si Wang Defa, ang cute na ito. Dahil ang kapitan ay kanyang tiyuhin. Palagi siyang nanggugulo. Sino ang nagsabing bobo si Wang Erlengzi? Hindi ba't matalino ang utak niya? Hindi pwedeng isuko ang lupang ito. Hindi pwedeng isuko. Hindi pwedeng isuko. Hindi pwedeng isuko. Talagang hindi pwedeng isuko. Hindi pwedeng isuko. Wang nahangal. Huwag mo akong paligoy-ligin dito. Pag-usapan natin ang totoo. Nasa inyo ang pinakamagandang lupa sa buong baryo. Pero, taon-taon kayong humihila pababa sa kuota ng produksyon. Totoo naman, di ba? Tama. Ngayon, kailangan ninyong ibigay ang lupang ito. Paulit-ulit na lang kayo. Hindi ba't para lang sa isang basurang produksyon? Ano ba ang mahirap dyan? Hindi nyo alam gamitin ang pala. Madali lang sabihin. Isang araw. Pinakamahabay isang araw lang. Ipinapangako ko na matatapos ng production team ang target nila. At higit pa doon. Binata. Hindi ka ba natatakot na baka mapilipit ang dila mo sa pagyayabang? Paano kung hindi mo magawa? Kung hindi ko magawa, bahala ka na sa lupang ito. Wala akong reklamo. CJ, napagkasunduan na natin. Ngayon, walang pumipilit sa iyo. Lahat kayo, maging saksi kayo rito. Sandali lang, may isa pa akong kondisyon. Kung magagawa ko talaga, ang kuota na ito. Yung 2 yan. Ang mga punto sa trabaho sa susunod na 3 taon, ay mapupunta lahat sa akin. CJ,
Huwag 3 taon. Kahit 30 taon pa, walang problema. Sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niyang maniwala. Mayroon pa palang ganito kagandang pagkakataon. Tapos na. Nabaliw ka na ba? Hindi na tayo kikita. Hindi mo ba pinapatay ang kabuhayan natin? Kuya, pagkatiwalaan mo ako. Sa pagkakataong ito. Siguradong hindi sila makakatakas. Sa 2 iyon. Sige na. Sistema, kung makakabangon ba ako? Lahat ay nakasalalay sa iyo. Pang-araw-araw na premyo. 100 servings ng braised pork rice. 10,000 piso para sa load. Teacher tank. Vase ng tubig ni Ganyin. Congratulations, host. You have obtained the vase of water of Ganin. What is that? The vase of water of Ganin. May taglay na likas na hamog, na kayang bumuhay muli ng mga halaman, at nagpapalago ng 100 beses. Talagang kung anong inisip, iyon ang dumating. Ito na nga iyon. Talagang kung anong inisip, iyon ang dumating. Ito na. Nakapag-ipon ang host ng 3 raffle draw. Automatikong na-upgrade sa isi. May dagdag na, 100 kilong binhinang pananim. Ang galing. Napakalaking tulong na naman ng system. Ngayong handa na ang lahat, dapat ko nang subukan ito agad. Ang Guanyin Jade Vase na ito, talaga bang totoo? Ang mga sabi-sabi. Wow! Nakakamangha. Hindi nga ako nalinlang ng sistema. Wang Zeng. Nasa bingit na ng panganib, at nakakaya mo pang matulog ng mahimbing. Ano nang nangyari? Bakit nagmamadali ka? Sinawang Defa at ang mga tauhan niya. Pinagwawasak nila ang bahay ng kuya mo. Ano? Winasak. Ano nang ginagawa niyo? Hindi ko kayo patatawarin. Wang Taizu. Kung alam mo lang, ibigay mo na ang lupa. Kung hindi, papatagin ko ang bahay na ito. Para wala na kayong matirhan. Hahamon ka. Ang kapitan mismo ang nag-utos. Ano nang hindi namin kayang gawin? Sisihin. Ang kapatid mong tanga. Nagmayabang pa. Nakikitain niya ang ani ng 1 taon. Hindi ba't parang ibinigay lang natin ang lupa natin nang walang bayad, hahaha. Sige, bugbugin mo. Bugbugin mo hanggang mamatay. Tama na. Sino ang mga ngahas na galawin ang kuya ko? Ngayon, sisiguraduhin kong hindi siya makakalabas dito. Bakit ka natatakot? Pasok na. Ang dami-dami natin. Matatakot pa ba tayo sa isang hangal na iyan? Sugod. Halika. Halika rito. Huwag kayong makinig kay Wang Gaosheng. Kapag may namatay, siya ang makukulong. Hindi kayo makakatakas. Pumasok kayo agad. Wang Erlengzi, ikaw mismo ang nagsabi kahapon na kapag hindi mo na ibigay ang ani ng 1 taon, isusuko mo ang lupa. Gusto mo bang magmatigas? Sino namang nagsabing nagmamatigas ako? Ang ipinangako ko ay nasa lupa lang. Nagsisinungaling ka. 1 araw lang, tapos maglalabas ka ng ani para sa 1 taon. Akala mo ba Diyos ka?
O tingin mo ba, ay bata ako? Totoo ba o hindi? Pumunta ka sa bukid. At tingnan mo. Tara na. Bakit sila nagkukumpulan doon? Hindi naman panahon ng anihan. Naku po, Diyos ko. Buong buhay ko, nagbubungkal na ako ng lupa. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Itong kalabasa lang, ay sapat na para sa atin ng isang buwan. Nga. Si Wang Zeng. Ang buhat-buhat nila. Puntahan na rin natin sila. Ganito kalaking kalabasa. Sapat na ito para sa buong pamilya. First time ko itong makita. Impossible. Talagang imposible. Pek. Siguradong peke, hindi ito makatuwiran. Wang Defa. Tanggapin mo ang pagkatalo. Ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Napakapagtataka. Sobrang kakaiba, wag na nating sabihing isang araw. Kahit bigyan mo pa siya ng 1 taon, hindi siya tataba ng 100 libra. Baka naman sa gabi, nagpakita ang mga Diyos. O kaya naman sa lupa, may nakabaon na kayamanan. Ito. May problema talaga dito. Wang Defa. Kung ano ang napagkasunduan, dapat tuparin. Ngayon. May sasabihin ka pa ba? Hindi. Hindi pwede ang pustahan na yan. Malamang ginamit mo. Ang iyong mahika. Alam ko na sila, ay hindi tutuparin ang kasunduan. Sige, magsalita kayo. Ano pa ang mga dahilan ninyo? Maliban na lang kung ipapaliwanag ni Wang Erlengzi sa atin, kung paano niya nakuha ang mga pananim na ito. Kung hindi ito tatanggapin. Tama. Dapat laging may siyensya at katwiran. Huwag mong isiping, madali kaming lokohin ng kapatid ko. Siyensya at katwiran pa ang nalalaman nyo. Mga mangmang kayo. Ni hindi nga kayo marunong magbasa. Sinasabi ko sa inyo, naiintindihan nyo ba? Kayo. Magsalamin nga kayo. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang pagtatanim na ito ay isang agham. Ang sikat ng araw, paglalagay ng pataba, kahalumigmig ng lupa, pag-iwas sa peste at sakit. Kahit isa lang dito ang aking banggitin. Sapat na para sa inyong dalawa, para pag-aralan ng 3 hanggang 5 taon. Sino ba yung binatang iyon? Parang eksperto sa teknolohiya ng produksyon. Baka galing sa bayan. Ang mga kabataang ipinadala. Si Erlengzi yan, kapatid ni Wang Taizu. Baliw-baliw, sa loob ng mahabang panahon. Tapos bigla, nagkamalay na siya. Nakakapagtaka, hindi ba? Siya pala iyon. Nang tingnan ko ng mabuti. Ang gwapo pala niya. Yan Hong. Nagkakagusto ka na ba? Baka naman nagkagusto ka. Kay Lenny. Magkaiba kayo ng henerasyon. Sino ba namang may kasalanan kung maagang namatay ang asawa niya? Bata pa siya pero nabalo na. Kung ikaw kaya ang nasa posisyon niya, hindi mo rin kakayanin. Sos! Ang dami mong sinasabi. Hay! Huwag mong kalimutan. Ang 3 taong sahod, hindi pwedeng kulang kahit 1 araw. Pwede bang bilisan nyo na? Ang bagal nyo, parang mga babae. Tama. Bakit hindi nyo tinutupad ang usapan? Teka muna. Hindi ito kasing simple. Tito. Sir. Kapitan. Bakit ngayon pa kayo dumating? Sa napaka-kritikal na sandali. Kayo pa ang dumating. Nagsasapelikula ka ba dito? Wang Zeng. Hindi mo kailangang magsalita ng may pasaring. Ngayon, nandito ako. Para lang ipaglaban ang katarungan. Kayo ang pumunta para ipaglaban ang katarungan. Gusto nyo po bang? Kayong dalawa ang personal na dalhin nila. Tuparin mo ang pustahan sa buong grupo, tama ba? Pustahan. Anong pustahan? May kasulatan ba? Sabi mo itong mga ito. Ay ikaw ang nagtanim. Kung tatawag ka, sasagot ba sila? Wang Fugi. Hindi ka na nahiya. Hindi ka pwedeng maging ganyan. Wang Fugi. Ginagalang kita, bilang pinuno ng production brigade. Kaya nagpasensya ako. At pinakinggan ko ang sinasabi mo. Pinagbabaligtad mo ang katotohanan. Hindi mo makilala ang tama sa mali. Sa hinaharap, paano mo mapapaniwala ang mga tao? Ang mga bagay sa hinaharap, hindi mo kailangang problemahin. Defei, Gaosheng. Uncle C. Lahat ng pananim na iyan sa bukid. Dalhin niyo lahat sa bakuran ko. Wala kayong ititira.
Masusunod po. Ang cute na to. Gusto atang mag-isa lang ang kumain. Simula nung naging kapitan si Wang Fugi. Taon-taon tayong nagugutom. Anong ibig mong sabihin na kinain ko lahat? Ang mga butil na ito ay galing sa hindi malamang pinagmulan. Kung magkasakit kayo dahil dito, kaya niyo bang panagutan? Para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Ako bilang pinuno ng produksyon. Kailangan ko na lang magsakripisyo. Titikman ko muna para sa inyong lahat. TOC, napakadakila niyo po talaga. Lalabanan mo ako. Hindi mo yata alam kung sino ang kinakalaban mo. Dito sa Wangjiawa, kung sino talaga ang masusunod. Wang Fugi. Sekretaryo ng brigade. Ang galing mo naman. Nandito na ang sekretaryo ng brigade. Ang galing mo naman. Lumang sekretaryo, anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Ako itong matandang lalaki, kung hindi ka pa darating. Sa mga mata mo, mayroon pa ba ako ang inyong pinuno ng brigade? Naku po, ano po ang inyong sinasabi? Sa aming 10 milya, sino ang hindi nakakaalam? Na kayo ang pinuno ng ating production brigade, ang haligi ng tahanan. Tay, hindi naman ganyan ang sinabi niya kanina. Akala mo kung sinong hari. Ang mga lalaki rito sa Wangjiawa ay laging tumutupad sa usapan. Ngayong nakipagpustahan na, kailangan ninyong dalawa na tanggapin ito. Dahil kung hindi, hindi lang ako ang hindi makakatanggap nito. Hindi rin papayag ang lahat. Tama ang matandang kapitan. Hindi kami papayag. Ang dalawang gunggong na to, ngayon talaga ay, napahamak na sila ng dahil sa dalawang iyan. Tito, tignan niyo po ito. Anong tito? Sumunod tayo sa sinabi ng matandang kapitan. Erlang Z. Ito ang kasunduang pinirmahan nilang dalawa. Nandito na ang lahat ng puntos nila sa loob ng 3 taon. Salamat, matandang pinuno ng baryo. Dahil sa pagganap ni kasamang Wang Zeng, sa paggawa at produksyon, ang kanyang natatanging pagganap, ipinapahayag ko na si kasamang Wang Zeng ay nahalal bilang outstanding worker ngayong taon. CJ, salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyong pagmamahal, sisiguraduhin ko na ang aking teknolohiya sa produksyon ay maipapakalat sa bawat tahanan. Para ang mga kababayan natin ay mamuhay ng maayos. Mabuti. Mas lumapit na ako sa pagiging kapitan. Mas lumapit na ako sa pagiging kapitan. Dahil nagsalita na ang ating modelong manggagawa. Sa makalawa, lahat ng tao sa ating nayon ay sabay-sabay na pupunta sa likod ng bundok para manghuli ng mga hayop sa taglamig. Pagbutihin nyo para maging sagana ang ani ngayong taon. CJ. Leslie. Mabuti na lang bago ako mapunta rito, ay may konti akong alam sa pagsasaka. Kaya naman sinawang Defa, ay napaniwala ko ng husto. Oras na naman para sa raffle. Sana, mayroon akong panlaban. Ang mga premyo ngayon ay isang planetary engine, 100 pares ng sandalyas, 10,000 Bitcoin, at ang lakas ni Xiang Yu. Binabati kita, host, dahil nakuha mo ang kapangyarihan ng general na si Xiang Yu. Ha? Nero. Na. Si Xiang Yu. Ang maalamat na general na si Xiang Yu na kayang magbuhat ng malaking kaldero. Talagang hindi na sayang ang reputasyon. Ngayon, parang wala akong katapusang lakas. Ngayon sa likod ng bundok. Kahit makakita pa ako ng oso, hindi na ako matatakot.
Sino yan sa ganitong gabi? Tiyahin. Tita. Anong ginagawa mo ngayong gabi? Hindi naman malaking bagay. Kasi, yung lupa sa ibaba ng bahay namin. Hindi na pagtataniman ng kahit anong ani sa buong taon. Mahirap talaga ang buhay. Kaya naman, nakatiwangwang lang. Tungkol dito. Ang lupa na ito, ay hindi na pagtataniman ng mga pananim sa buong taon. Kadalasang masyadong tuyo ang lupa. Kailangan itong diligan ng madalas. Diligan sa tamang oras. Kung gayon, gusto mo bang tulungan si Auntie? Aling, gabi na masyado. Hindi naman, kailangang madaliin ang pag-aararo. Sa ibang araw na lang. Hoy, saan? Kapupunta. Hindi ba napagkasunduan na natin yan? Ano ang napag-usapan natin? Siyempre, sasama ka sa akin pa uwi. Hindi ba, tulad ka rin ba ng ibang lalaki, na ayaw sa akin dahil biyuda ako? Kahit hindi mo gusto ang simpleng tulong na ito. Tapos ano pa? Modelong manggagawa. CJ, sasama ako sa iyo. Hoy, Tia, ang lupa niyo ay nasa. Hoy, tanga. Maupo ka muna at magpahinga. Sige, magpahinga ka muna. Maupo ka at magpahinga. Ito ang ginawa kong alak na kamote. Tikman mo. Tikman mo. Ang buhay ay nagiging mas mahirap araw-araw. Ang mga lalaking iyon sa ating nayon. Okay lang, okay lang. Nangungulit sa harap ko. Yung mga taga-baryo, nagsasalita rin sa likuran ko. Ngayon, iniiwasan na nila ako. Para akong salot. Tita, huwag mo masyadong isipin. Hindi naman nila intensyon yun. Ganito. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Tutulungan kitang maghanap ng paraan, pwede ba? Ako. Gusto ko lang ng lalaki. Isang lalaking makakasama ko sa buhay. Matutulungan mo ba ako? Kaya pala siya noong gabi na iyon. Pinapunta mo ako rito. Para lang pala sa ganitong plano. Hindi ko kayang gumawa ng masama kay Xiuxiu. Kayo, hindi niyo ba ako pinahihirapan yan? Siguro ay mauuna na muna ako. Tumigil ka riyan. Bobo. Sabihin mo ang totoo. Sa kaibuturan ng iyong puso, hindi mo ako minamaliit. Hindi ba, tita? Nagkakamali po kayo ng akala. Hindi ko po ibig sabihin iyon. Bukas ng umaga, magsasaka pa ako. Pinapunta ako ng matandang leader. Pinapunta ako. Na mamuno. Talaga. Huwag mo akong lolokohin. Paano ko gagawin iyon? Magsisinungaling ba ako sa inyo? Kung ganoon, samahan mo na lang ako ng isang baso pa. Ako. Isang baso lang. Ako. Mangangaso ako. Nitong mga nakaraang taon, nag-iisa lang ako at walang patutunguhan. Anong hirap ba? Kailangan ko na lang lunukin. Lalo na ngayong taglamig. Ang higaan ko. Parang yelo sa lamig. Mabuti kang tao. Erlengzi. Hindi tulad nila. Na puro mata pobre. Ako lang ba ang pinagtitripan yung biyuda? Tita, nalalasing ka na. Tita. Matanda na ba ako? Sige na nga. Mga 7 taon lang naman ang tanda ko sa iyo. Pwede ko bang tawagin kang ate? At Hong. Halika na, ate Hong. Maupo muna kayo, tutulungan ko kayo. Dahan-dahan lang. Yun. Uwi na po muna ako. Huwag ka munang umalis. Erlengzi. Huwag kang umalis. Pakiusap, manatili ka. Ako lang. Ay napakalungkot.
Mahal ko. Mahal ko. Bakit mo ako iiwan mag-isa? Kawawa rin ang babaeng iyon. Ano bang naging kasalanan niya? Dahan-dahan lang. Ayos lang, tuwing ganitong panahon ng taglamig. Ito ang oras na pinakamataba. Ang mga hayop sa bundok, baka makatsamba tayo ng mga pabo o kuneho sa gubat. Pwede na tayong kumain ng karne mamayang gabi. Hindi tayo nakahuli ng hayop sa gubat. Hindi tayo nakahuli ng hayop sa gubat. Naligaw na tayo sa bundok. Hoy, Siuxiu. Dahan-dahan na lang tayo. Ang dating kalihim at ang iba pa, ay nasa likuran pa natin. Ano nang kinatatakutan mo? Yung gubat sa likod ng bundok. Kahit nakapikit ako, alam ko ang daan. Hoy, Wang Zeng, may butas ba ng kuneho doon? Siuxiu, mag-ingat ka. Naku, nainis natin ang malaking nilalang sa bundok. Ano iyang maitim na iyan? Mas malaki pa sa kalabaw. Tapos na tayo. Isang malaking baboy ramo. Kahit ang mga oso ay iniiwasan yan. Hindi. Hindi tayo dapat tumakbo. Hindi natin yan matatakbuhan. At kapag nagalit ang baboy ramo, buong baryo, ang mapapahamak. Ano ang gagawin natin? Siuxiu. Huwag kang matakot, nandito ako. Lumayo ka. Huwag ka nang pumunta. Bumalik ka, bumalik ka. Tapos na. Nataranta mo ako kanina. Nandito ako, walang mangyayari. Baboy damo. Hindi ba 6 yan? Ito. Ang laki naman ito. San Lengzi, Erlengzi, ikaw ba ang pumatay sa baboy ramong ito? Hindi mo ba nakita kanina? Ang tapang ni Wang Zeng. Sa isang tusok lang niya. Natumba na niya ang baboy ramo. Natumba na niya ang baboy ramo. CJ. Ang bobo mo. Nakagawa ka na naman ng malaking bagay. Una, buhatin mo muna ang baboy ramong ito pababa. Ang biyaheng ito, ang ating kita, ay napakalaki. CJ. Halika na. Dumating na si Erlengzi. Mga kababayan. Ang galing talaga ni Erlengzi. Marunong magtanim at mangaso. Sana may asawa na siya. Si Daniko. Bagay na bagay sa kanya. Nandito na. Shitu, Erya. Dali, halikayo rito. Sige na, sige na. Halikayo, Shitu, Erya. Dali, lumapit kayo. Patawagin niyo ang mga magulang niyo. Magtitipon tayo sa headquarters. Hati-hati sa baboy damo, lahat kayo. CJ. Wang Zeng. Hindi mo kailangang gawin yan. Ayon sa patakaran ng nayon. Kung sino ang nakapatay ng hayop, sa kanya iyon. Okay lang. Ang baboy damong iyon ay daan-daang kilo. Hindi namin maubos sa amin. Lalo na't nasabi ko na dati. Lahat ng bahay ay may karne. At ang mga kababayan natin ay mamumuhay ng mabuti. CJ. Magaling na bata, malaki na ang iyong pananaw ngayon. Dapat lang. Mo. Salamat. Walang anuman. Kuya,
Kuya, ako na ang magdadala. CJ, hawakan mo. Halika, halika. Magandang piraso. Ano ang tawag mo sa akin? Salamat, pangalawang tiyo. Ano ang tawag mo sa akin? Salamat, pangalawang tiyo. Tama. Mabait ka talaga. Ikaw naman. Alam niyo na kung ano ang dapat tawagin. Bakit ako hindi? Tatanungin kita. Anong pangalan mo? Ako si Wang Gaudan. Ano naman ang pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko ay si Wang Yuking. Tama na yan. Ako ang iyong lolo sa ama. Halika, bibigyan kita ng karne, apo. Salamat po, lolo. Sige, pumunta ka na. Huwag mong iwawala, ha. Halika rito. Halikayo, halikayo. Mayroon ang lahat. Lahat kayo, mayroon. Mayroon, mayroon. Paano kaya kung makisali rin tayo sa kasiyahan? Kahit makakuha lang ng lamang loob ng baboy, ayos na rin. Nabaliw ka na ba? Si Wang Erlengsi pa ang magbibigay sa atin ng karne. May naisip akong paraan. Hindi sapat. Bigyan mo pa kami. Sa wakas, tayo na. Salamat. Talagang napakaganda. Ang laki naman ng baboy ramong ito. Napakalaki. Daan-daang kilo yan. Bakit kayo nandito? Hindi man lang kayo nahiya. Sir, may gana pa silang bumalik para humingi ng karne. Ano ba ang ginagawa mo? Magkakabarangay tayo rito. Huwag mo namang gawin yan. Defa, ako. Halika, kunin mo. Wang Zeng. Salamat ah. May nagnanakaw ng karne. Hindi ako yun. Pinagbibintangan niyo lang ako. Tignan mo nga kung ano ang hawak mo. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling. Tama. Ano pang tinutungangan niyo riyan? Bugbugin niyo siya. Tama na, itigil niyo na. Huwag na kayong mag-away. Hindi ko akalain na ikaw pa na mukhang inosente. Ay marunong din palang manloko. Sabi nga nila, may katapat din ang masama. Lolo shit. Talagang hindi ko matanggap ang ginawa niya. Si Wang Erlengzi, ang cute na iyon, ay naglakas loob na sa harap ng buong baryo. Pahiya tayong dalawa. Tama ka, may pangalan din naman tayo sa lipunan. Sino ba si Wang Erlengzi? Para hiyain tayo ng ganito. Kayo talaga, hindi naman gaano kagaling. Pero ang lalaki ng ulo nyo. Tito, hindi nyo lang po alam. Si Wang Erlengzi ngayon ay napakayabang sa baryo. Sa ilang araw pa, baka hindi na niya igalang kahit ikaw na kapitan. Ay hindi na niya papansinin. Tama. Talagang kakaiba ang batang iyon. Mula nang magkamalay siya. Para siyang nagbago. Kung hahayaan nating lumakas siya. Wala na tayong matitirang buhay sa hinaharap. Ano ang gagawin natin kung ako ang tatanungin? Mas mabuti pa, puntahan natin siya sa gabi. At tapusin na siya. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 100 kahon ng instant noodles. Sandali lang. Ilagay mo ang 79 na kahon sa loob ng system space ko. Mag-iwan ka lang ng isang kahon. Sa panahon ng tagutom na ito, napakasarap talaga ng instant noodles. Nakita niyo ba ang ginawa niya kanina? Si Wang nauto-uto, humarap sa banga. At may binulong-bulong. Tapos biglang may lumitaw. Na isang kahon sa lupa. Iyon na kaya ang maalamat na mahiwagang banga. Kaya pala si Wang nauto-uto. Bakit ka lumakas nitong mga nakaraang araw? Nalaman ko, may nakatago palang kayamanan sa inyo. Noong nakaraan, sa bukid nila, isang gabi lang. Napuno ng mga pananim, at ang laki-laki pa ng mga ito. Siguradong gawa rin iyan ng treasure bowl. Dahil sa napakalaking kayamanan na ito.
Nagbanggaan tayo. Bilisan. Huwag nating ipahalata sa batang iyon. Bilisan. Tito, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Walang kwenta. Balde. Yung ginamit kong lalagyan ng raffle. Babala. Sa pagitan ng sistema at ng host, nawala na ang koneksyon. Nawawala na ang pag-isvinth. Naku po. Ito na talaga ang unang beses na nagbigay ng babala sa akin ang sistema. Emergency mission. Kailangang mahanap ng host. Ang medium bago ang draw ngayong gabi. Sa loob ng panahong ito, hindi dapat malaman ng kahit sino ang tungkol sa system. Kung hindi ko naman mahanap, paano na? Kung mabigo ang misyon, direktang papatayin ang host. Anong papatayin? Tapos na. Malaking problema ito. Ang oras ng raffle ng system ay tuwing 9:00 ng gabi. Ngayon ay umaga pa lang. Ibig sabihin, wala pang 12 oras ang natitira sa akin. Kung hindi ko mahanap ito. Wang Zeng. Hindi. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay na lang. Ano? Nawawala ang banga ko. Maliit na bagay lang yan. Tignan mo sa bakuran. Kung may makikita kang pwede. Kung may mahanap ka, kunin mo na lang. Tito. Ang bangang yun. Napakahalaga talaga sa akin. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang yan basta-bastang imbakan ng tubig. May nakatali pa sa taas nito. Nakakalusot. Halos masabi ko na, kapag nabigo ang misyon, hindi ito biro. Wang Zeng, si Wang Fugi kaya, ang gumawa nito, noong kagabi nung bumangon ako. Nakita ko silang tatlo na nagtatago, papunta sa bahay mo. Tama, walang mali. Sila talaga ang may gawa nito. Buksan mo ang pinto. Bakit mo ako sinisipa? Anong ginagawa mo? Open sesame pa. Hindi ka naman mukhang banyaga, hindi rin mukhang lokal. Kahit pa may engkanto talaga. Mapapatay ka sa takot. Tama na. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas dito. Magdamag ko ng iniisip pero hindi ko pa rin makuha. Sa tingin ko, kailangan nating humanap ng paraan. Para mapagsalita si Wang Erlengzi. Tungkol sa sikreto ng cornucopia na iyan. Kayo nga ang may gawa ng kalokohang ito. Mga walang hiya kayo. Wang Zeng. Paano ka napunta rito? Huwag kang magsalita. Ibalik mo sa akin ang banga. Kung hindi, babalatan ko kayo. Sino ang tinatakot mo? Sa tingin mo ba madali akong takutin? Tumigil ka. Walang sinuman ang pwedeng lumapit. Wang Erlengzi. Magaling ka, bata ka. Ang ganitong kayamanan ay itinago mo pala palagi. Ngayon, sasabihin mo ang sikreto nitong treasure basin. O yayaman tayong dalawa. Kung hindi, sabay tayong babagsak.
Walang sinuman sa atin ang makakaligtas. Ano po ang sinasabi ninyo, Itay? Ano itong kaba ng kayamanan? Ito. Kung matalino ka, mabilis mong sasabihin ang totoo. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Tapos na. Tapos na lahat. Wang Zeng, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Hindi ba't naparusahan na sina Wang Fugi at ang iba pa? Napatawan na ba sila ng parusa? Mula pa kaninang hapon. Parang wala ka sa sarili mo. Isang sirang imbakan lang naman ng tubig yan. Bibilhan na lang kita ng bago, ayos ba? CJ, hindi mo maiintindihan. Ang banga na iyon, sa totoo lang. Xiu. Kung wala na ako balang araw. Dapat maging maayos ka. Kung may oras ka, paki. Bakit mo sinasabi yan ng walang dahilan? Parang nagpapaalam ka na. Sasabihin ko sa iyo, sa buhay na ito, sasamahan kita. Hindi pwede. Kahit naaalis ako sa mundong ito, hindi ko yan sasabihin sa kanya. Masyadong malupit yun para sa kanya. Xiu, okay lang ako. Baka gusto mong lumabas muna. Gusto ko lang mapag-isa. Sige, uminom ka ng mainit na tubig. Halos isang araw ka nang hindi kumakain o umiinom. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagbawi ng medium. Naibalik na ang system. Kaya pala, basta may lalagyan ng tubig. Maaari pa rin nating mahanap ang paraan. Ako pala ang nagkamali sa sistema. Xiu. Iniligtas mo na naman ako. Bakit biglaan naman? Nakakagulat ka. Okay na ako, tuluyan na akong gumaling. Magaling na ako ngayon. Busog ka na at nakainom na. Matulog ka na. Kailangan pa nating pumunta sa bayan bukas. Para mamalengke. Walang problema. Boss, magkano ang 1 kilo ng kinsay na to? Enjoy po sa inyong dalawa ang inyong mga baozi. Pinapagawa sa atin ni Itay ang natitirang. Ang karne ng baboy ramo at baboy ay parehong mabenta. Kapag natapos na natin ito, kung may oras pa, samahan kita sa pamamasyal. Bibilihan kita ng mga siopao. Tia, opo, magkano ang siopao? Ang may karne, 3 sentimos ang isa. Ang gulay naman, 5 sentimos ang isa. Pwede ring walang food stamp. CJ, pabili nga po ng 30 sentimos na siopao na may karne. Sige po. Sige na. Hawakan mong mabuti. Sige po. Asawa mo ba to? Mukhang mabait na bata itong lalaki. Halatang mahal na mahal ang asawa niya. Magiging asawa ko pa lang po siya. May itatanong lang po sana ako. Bumibili ba kayo ng mga produkto mula sa bundok? Maliit lang ang puhunan ko at kaunti ang tubo. Hindi ko kailangan ng mga produkto mula sa bundok. Kailangan naming pumunta sa bayan. Sa sentro ng bayan, mas mataas ang presyo doon. Sige, naintindihan ko na. Salamat, boss at Ale. Walang anuman. Sige, ayos. Napagod ka ngayong araw. Kumain ka muna. Habang naglalakad na lang tayo kumain. May nalaman akong magandang lugar para bumili ng mga ani. Tara. Dito na tayo sa bayan.
Bayan. Saan ka pupunta? Papasok ako para maghanap ng tao. Sir. Dahil negosyo ang pinag-uusapan, hindi natin ito pwedeng gawin ng lantaran. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Magtiwala ka sa akin. Dadaan tayo sa likod. Inutusan kitang pumunta sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap. Bakit pabalik-balik na lang ang mga manok, pato at isdang ito? Boss. Ngayon ay Disyembre na. Mahirap hanapin ang mga produkto sa bundok sa palengke. Saan ko pa hahanapin para sa iyo? Espesyal na bili ng mga pinuno ng county. Kailangan nating alagaan sila ng mabuti. Ang mga negosyanteng taga-Hong Kong na namumuhunan dito. Ang mga taong ito ay naglakbay na sa iba't ibang lugar. Ano pa ang hindi nila nakita? Gusto raw kumain ng mga mamahaling putahe. Sabi nga nila, hindi ka makakapagluto kung wala kang sangkap. Baka pwedeng magluto na lang ng specialty natin para mapagtiyagaan ng mga kliyenteng iyan. Wala kang alam. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi tayo magiging maganda ang pagtanggap natin. Sa pagkakataong ito, huwag mong sabihing mawawalan tayo ng trabaho. Ang buong county hotel ay mapipilitang magsara. Ano? Hindi naman siguro ganun. Dumating ang may-ari, isang magkasintahan. Sabi niya, ibebenta niya ang mga produkto mula sa bundok. Makikipagkita ba tayo? Papasukin mo na siya agad. Ayusin mo to. Tulungan na kita sa pag-aayos. CJ. Narinig ko, ang mga pumupunta sa malalaking restaurant sa bayan ay mga kilala at importanteng tao. Sa tingin mo, magugustuhan kaya nila ang mga produkto nating galing probinsya? Huwag kang mag-alala. Sa panahong ito, siguradong tatanggapin nila yan. Iho-iha. Kumusta? Kayo ba ang magbebenta ng mga produkto mula sa bundok? Ako ang may-ari ng malaking restaurant sa bayan. Apelyido ko ay Son. Tawagin niyo na lang akong Lauson. Magandang araw, Ginoong Son. Maupo kayo, maupo. Ano ang dinala ninyo ngayon? Anong klaseng paninda yan? Yung dala naming paninda. Nasa labas lang. Teka. Kung mga mumurahing kabuti lang yan. Hindi namin kailangan yan. Roe deer, manchak, mga manok at kuneho sa bundok, at mga 50 kilo ng karne ng baboy ramo. Magaling. Malaking tulong talaga kayo. Ang mga paninda ninyo, lahat bibilhin ko, at sa presyo sa merkado. 1.5 beses. Wang Zeng. Walang problema. Kung gayon, bayaran at ibigay ang mga kalakal. Huwag mong mahulog ang mga kalakal. Wang Zeng, kapatid. Ang mga kalakal na ito ay dumating sa tamang oras. Napakakritikal. Hindi mali kung sabihing utang ko ang buhay ko sa iyo. Son, you are too kind. Thanks to your generosity and magnanimity, we have this immense fortune. Shameful. This is what we just agreed on. 275. You count it. No need to count. Kampante ako sa'yo. Diretso kang tao. Kung mayroon ka pang ganitong magandang paninda, ako ang unahin mo. Siyempre naman. Sir. Pumunta ka muna sa kusina. At tulungan mo silang magbaba ng paninda. CJ. Boss Son. Mayroon pa akong isang malaking kargamento dito. Tingnan natin kung interesado ka. Anong magandang produkto, sabihin mo? 200 kilo ng sariwang hita ng manok. May 200 kilo. Alainan. CJ. Bawat hita ng manok, ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. Deal. Kung gayon, maghintay ka muna. Pupunta ako sa bangko para kumuha ng pera. CJ. Kung gayon, magpapatulong ako sa pagbuhat ng mga paninda. CJ. Sistema. Bigyan mo ako ng 200 kilo ng sariwang hita ng manok. Tapos na ang pagkuha. Pakisuri na lang, host. Ang espasyo ng sistemang ito ay talagang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagnenegosyo. Nakatipid pa sa imbakan. Kapatid na Wang Zeng.
Dumating na ang dala. Ang bilis naman. Nasaan na ang nagdala? Umalis na siya pagkatapos magdala. Tingnan mo na lang ang dala. Wow! Talagang sariwa. Kahit ako, hindi makakuha ng ganito kagandang dala. 200 gin agad ang nilabas niya. Gaano kaya kalakas ang backer niya? Baka naman ang batang ito ay anak ng mataas na opisyal mula sa probinsya. Kapatid, sana ay matulungan mo rin ako sa hinaharap. Kung sakaling may paglilingkod ako sa iyo. Huwag kang mahiya. Salamat po, kuya. Sana iyumabong ang inyong negosyo. Salamat. Isang bag. Dahan-dahan. Sige na, kapatid. Mauna na kayo. Okay. Paalam. CJ. Wang Zeng, hoy. Tingnan mo, bilis. Magkano ang kinita natin ngayon? 100, 300, 100. Hindi ba 275? Bakit nadagdagan ng 400? Kakausap ko lang kay Boss Sun. Sa isa pang negosyo. Ito yung nadagdag. Ito ang kanyang paunang bayad. Wang Zeng. Hindi ko akalain na magaling ka. Sa pagnenegosyo. Sir. Ang perang ito. Sa iyo ko muna ipapatago. Para sa kasal ko sa aking mapapangasawa. At nag-asawa pa ng asawa. Nasaan ang asawa? Malayo sa paningin. Malapit sa aking paningin. Hindi ka pa rin umuuwi kahit umuulan. Hindi ka taka-taka na sinasabi nilang tanga ka. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Si Xiujai ang pinakamabait sa akin. Gusto kong pakasalan si Ate Xiu bilang asawa ko. Kapag gumaling ka na, magiging asawa mo ako. Magpapakasal na tayo. Pinky promise. Pinky promise. Kaya pala itong ulo na parang kahoy, ay naalala pa rin. Sino ang asawa mo? Walang hiya. Hoy, asawa ko. Hintayin mo ako, asawa ko. Asawa ko, hintayin mo ako. Hindi ba si Wang Zeng yan? Bakit siya nasa malaking hotel? Sa bayan natin. Boss, when I saw the kid come out, he was holding a big wad of cash. Let us go see. We have already agreed. I am not just anyone. Don't think you can sweet-talk me into falling for you. Kailangan ko munang humingi ng pahintulot sa aking ama. Pagkatapos, opisyal na akong magpapakasal. Paano kung hindi pumayag ang iyong ama? Hindi niya magagawa yan. Kahit ano paman, mahal na mahal ako ng aking ama. Siguradong papayag siya. CJ, susunod ako sa iyo. Siguraduhin kong magiging marangal ka. Pakakasalan kita. Tigil. Sun Goodong, ikaw ba yan? Wang Zeng, kilala mo siya. Paano mo hindi ako makikilala? Noong nasa county no, isa middle school pa tayo, hindi mo pa rin ako natatalo. Bakit ka nagdala ng mga pasaway na ito? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto naming gawin? Nakadepende lahat kung makikipagtulungan kayo. Kung alam mo ang gagawin mo, ibigay mo na ang pera. Boss, pera lang ba ang kukunin natin? Tignan mo ang babaeng yan. Ang ganda niya, di ba? Narinig mo ba? Bilisan mo dahil sinasabi ko sa'yo. Ang mga kasama ko rito. Hindi marunong magpigil. Paano kung hindi ko narinig? Nanggugulo ka ba? Iyan lang ang kaya mo. Tapos nagtatangka kang mang-agaw. Sige, ikaw na ang matapang. Ipapausap ko sa tatay ko sa iyo. Sino ang tatay mo? Sabihin mo para marinig ko.
Tatay ko ang may-ari ng malaking kainan sa bayan. Sundahay. Kahit sino sa itim o puti, iginagalang siya ng 3 bahagi. Ang pinakamalaking boss ng restaurant sa bayan. Maaari bang? CJ. Hihintayin kita dito. Ipatawag mo sa akin ang iyong ama. Maghintay. Sino ang walang hiya na gumalaw sa anak ko? Papalitan ko ang balat niya ngayon. Tay, siya ang nanakit sa akin. Mga kapatid, atake. Gusto ko ang isang binti niya. Tay, bakit mo ako sinasaktan? Tumahimik ka. Kilala mo ba siya? Nagkamali lang ako ng akala. Isang malaking pagkakamali. Kapatid na Wang Zeng. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ayos lang kami. Ang anak mo, Kuya Hai. Tatay, bakit ka nagbibigay galang? Sa isang probinsyano, tumahimik ka, suwail na anak. Kapatid na Wang Zeng, siya ang dakilang tagapagligtas ng ating county hotel. Napanatili ng iyong ama ang kanyang trabaho. Dahil sa kanya. Hindi. May kakayahan siya. Bakit ka pa nakatunganga dito? Halika rito at humingi ng tawad. Nakikipag-away sa kanya. Sino ba to? Nawala ng hiya si Boston. Patawarin mo ako, kapatid na Wang. Walang galang na nilalang. Kapatid na Wang ang itatawag mo sa kanya. Ako ang tatay mo. Kung kapatid ko siya. Ano ang itatawag mo sa kanya? Ako, pa, hindi ka naman ganyan. Kaklase ko siya. Kung kumalat ito, paano pa ako haharap sa ibang tao? Ikaw. Wang. Tito Wang, ay. Ako ang may mali. Ako ang may mali. Pasensya na. Sana ay mapagbigay ka. Huwag mo na akong intindihin. Tito ang tawag niya sa iyo. Bakit hindi mo siya tawaging tita? Hindi mo alam na pinagmumukha mo siyang matanda. Ayos lang, masama talaga siyang tao. Tito ang tawag niya sa akin. Tinawag ka naming auntie. Mabait na pamangkin, anak. Sa susunod na magkita tayo, bibigyan ka ni uncle ng candy. Hi, Je. Tingnan mo, wala namang problema. Mauuna na kami. CJ. Pag-uwi natin, ako na ang bahala sa iyo. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Ano itong ginawa ko? Tingnan mo si Sun Goodong, natakot siya kanina. Napasama tuloy ang loob niya. Sino ba naman kasi ang malas? Nandito na tayo. Ito na ang supply cooperative. Halika na, pumasok na kayo. Kasama. Kami ay mula sa Wangjiawa Production Brigade. Pinapunta kami ng aming nayon para bumili ng mga gamit sa bahay. Mayroon ba kayong sulat mula sa pinuno ng brigade? Kung walang sulat, hindi namin ibibigay. Meron. Ano ang gusto ninyo, sabihin nyo na. Hinihintay ko ang pag-uwi. Pakibigyan po ako ng 10 kilo ng asukal, 10 kilo ng asin, at bigyan nyo pa ako ng ilang kahon ng pusporo. Yung, sesame candy at beef tongue biscuit. Bigyan mo rin ako ng ganyan. Anong klaseng serbisyo yan? Tawagin mo ang manager nyo. Kung gusto mong bumili, bumili ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Ako, hayaan mo na. Umalis na tayo. Hindi ko talaga maintindihan. Isang tindera lang siya. Bakit kung umasta siya, akala mo kung sino? Para namang may utang na loob sa kanya ang lahat. Wala tayong magagawa, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Sino ba naman ang may kasalanan kung bakit ang Wangjiawa ay walang sariling sangay ng kooperatiba? Kailangan pa nating pumunta sa bayan para sa lahat ng bagay. Hindi tulad ng ibang production brigade na nakakabili agad ng mga pangangailangan sa bahay. Iyan ang dahilan kung bakit liblib ang Wangjiawa. Malayo at mahirap puntahan. Iniisip ng lahat na mahirap na trabaho ito. At napakahirap magbiyahe ng mga paninda. Kung magtatayo ako ng tindahan, sana yon. Ang mga gantimpala mula sa sistema ay magkakaroon ng benta, hindi ba? Nandito na ang nilagang baboy na may noodles. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa kumakain si Tio. Ayos lang. Buti na lang at ang tanga. Ang nakapatay nitong baboy ramo. Kaya tayo makakakain ng baboy na niluto sa noodles. Halika. Kuya, iinom ako para sa iyo. Iinom ako para sa inyo.
Kuya, sumama ako kay Xiuxiu sa bayan. Pagbalik namin, bigla akong nagkaroon ng ideya. Anong ideya? Gusto kong magbukas ng isang tindahan. Sa ating kooperatiba. Isang tindahan. Bakit mo naisipan yan bigla? Pero sa kabilang banda, ito ay para sa ikabubuti ng buong nayon. Magandang balita yan. Para hindi na magreklamo ang mga tiya at lola sa nayon. Araw-araw. Pero ang nayon natin ay maraming milya ng bulubunduking daan papunta sa bayan. Hindi madali ang paglalakbay pabalik-balik. Pag-isipan mong mabuti. Sa pagbalik ko, naisip ko na lahat. Isipin mo, kapatid. Una, maaari nitong matugunan ang pangangailangan ng lahat. Pangalawa, maaari rin itong mapabuti ang ating. Magtitinda-tinda lang ng kaunti. Hindi ko ikinatatakot ang pagod. Bata pa naman ako, kaya ko pa. Talagang lalo ka nang nagiging maasahan. Hoy, Taizu. Sa tingin mo ba, dapat na nating asikasuhin ang kasal ni Erleng Z? Dapat na natin itong simulan. Kung hindi, wag na nating pag-usapan si Paliang. Pati na ang batang si Xiuxiu ay nag-aalala na ng husto. Kuya, uminom ka. Matandang kapitan. Ang batang ito talaga. Bakit kailangan pang pumunta? Nagdala pa ng kung ano-ano. Nararapat lang. Matandang kapitan. Ang pagpunta ko rito ngayon, bukod sa dalawin ka, ay may isa pa palang bagay na kailangan ng pahintulot mo. Ang pakay mo. Nasabi na sa akin ni Xiu ng maaga. Sinabi mo sa akin, tungkol sa pagbebenta. Ang ating koponan ay tiyak na. Suportahan ito ng buong puso. Xiuxiu, kunin mo ang sertipikong ibinigay ko. Pumunta ka. Pumunta ka sa County Supply and Marketing Cooperative. Hanapin si Director Zhang. Ayusin muna natin itong mga papeles. At saka, isama na rin natin itong batang ito. Kung tutuusin ang puso niya, ay nakasalalay sa iyo. Tay, ano bang sinasabi mo? Tara na, nakakainis. Aalis na ako. Umalis na ang matandang kapitan. Talagang hindi napipigilan ang paglaki ng anak na babae. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 100 kahon ng ham sausage. Dati ay nanalo ako ng 100 kahon ng instant noodles. Ngayon, nakakuha na naman ako ng 100 kahon ng hotdog. Gusto ba? Ng system na. Mamatay ako sa busog. Ano ba ito? Pagkalipas ng 2 araw, magbubukas na ang tindahan. Hindi ko kayang ubusin ang lahat ng ito. Pwede nating ibenta sa mga kababayan natin. Pagdating ng panahon, sa buong paligid. Kakalat ang balita, na sa akin lang makakabili ng mga ito. Mag-uunahan ang lahat na bumili sa akin. Hindi ba't yayaman na ako niyan? Henyong negosyante. Mga kababayan, aking ipinapahayag na ang ating Wangjawa Sales Outlet ay opisyal ng bukas ngayon para pasalamatan kayong lahat sa inyong pag-aalaga, suporta, at pag-unawa. Tulong sa inyong suporta, ipinapahayag ko, lahat ng paninda ay nakasele ng 50%. Halikayo. Alo. Ano po iyon? Ito ba? Pampaganda. Ito naman. Biskwit. Ano to? Kumusta, mga kapatid? May gusto ba kayo? Ano ba to? Nakakatuwa naman. Ano ang instant noodles? Mga kapatid, ang galing ninyong pumili. Pinaghirapan ko. Talaga itong dalhin. Imported ito. Huwag mong sabihin na ang mga tindahan sa malapit. Kahit sa kabisera, hindi ito mabibili. Ano sa tingin mo? Subukan mo ang isang baso. Paano ba ito kainin? Madali lang yan. Tanggalin mo lang ang takip. Tapos buhusan mo ng mainit na tubig. Kaya na niyang kumain mag-isa mamaya. Ganoon lang kasimple. Ito ang tawag dito ay hotdog. Ilagay mo ito sa instant noodles. Huwag mo nang banggitin ang lasa. Habang umuusok ang init, pag kinain mo sa tiyan mo, talagang masarap na masarap iyan.
Nakaka-addict kainin. Zengji. Magkano naman? Itong instant noodles. At hotdog mo. Ito, 2 mao bawat kahon. Ito naman, 1 mao bawat isa. Ang mahal naman yan. Kung ganoon, ayoko na. Dapat mo itong tingnan sa ganitong paraan. Ang mga produktong ito ay tumawid pa ng dagat. Para makarating dito. Sa madaling salita, binagtas nito ang kalahati ng mundo. Para makarating dito sa Wangjawa natin. Kapag inisip mo ito ng ganyan, mahal ba ang benta na 2 kakapirang barya? Hindi naman ito mahal. Hindi ba kayo nalulugi? Hindi naman kami nalulugi. Sa tingin mo, sulit ba ito? Sulit ito. Sobrang sulit. May punto ka. Bigyan mo ako ng 1 cup ng instant noodles. 2 hotdog. CJ, gusto ko rin. Mamaya, bigyan mo ako ng 2 cup. Bakit ang dami mong pera? Ang mahal pala ng instant noodles. Gusto ko rin ng instant noodles. Pahingi nga ng 1. Pahingi ng 2 balde. 2 balde. Ganyan ba kasarap yan? Napakabango. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap sa buong buhay ko. Ano ba talaga ang lasa nito? May natira pang sabaw, tikman mo na lang. Bigyan mo rin ako ng inom. Hindi ba't gusto mo rin? Para sa akin. Anong lasa niyan? Ang bango naman. Siya ang nauna kong binigyan. Hindi ako magbibigay. Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Tikman din natin. Tara. Erlengzi, ito ba yung sinasabi? Nilang instant noodles. Dali, kuhanin mo ako ng 2 cup. Ano ang 2 balde? Marami kami sa pamilya. Bigyan mo ako ng 10 balde. Bakit kayo nag-aagawan? Ako ang nauna. Ako ang nauna. Huwag muna kayong magmadali. Bukod sa instant noodles. May iba pa akong magandang dala. Ano pa ba iyan? Ilabas mo na para makita ng lahat. Huwag mo na kaming bitinin. Ilabas mo na at tingnan natin. Ipakita mo. Huminahon kayo. Ang magandang gamit hindi minamadali. Di ba? Eto na. Tignan nyo, guys. Self-heating hotpot ang tawag dito. Self-heating hotpot. Hindi na kailangang magsibak ng kahoy. Hindi na kailangang mag-apoy. Pagbuhos mo ng malamig na tubig. Luluto na ito mag-isa. May karne sa loob. At may gulay pa. Mas madali pa sa instant noodles. Ano? Kaya nitong lutuin ang sarili nito. Nagloloko ka lang, di ba? Ang totoo. Kaming mga wangzeng sa negosyo. Ay hindi na lamang ng kapwa. Alam ninyong lahat yan. Kung hindi kayo naniniwala, tignan ninyo mismo gamit ang inyong mga mata. Ipakita mo. Heto na. Saksi. Wow, ang bango. Handa na. Ang kulay nito. Ang amoy nito. Talagang mabango. Mas masarap pa to kaysa kumain sa labas. Sulit pa nga. Tito, magkano kaya kung kakain tayo sa labas? 5 sentimo lang itong 1 kahon. Kayo po, masaya na kayo kapag nabili nyo na. Masaya nga. Erlengzi, lahat ng self-heating hotpot na ito. Gusto ko lahat, uncle. Gusto ko rin. Ako una, ako una. CJ, magbayad muna. Ako una. Ako ang una. Mga minamahal kong kababayan, bukod sa 50% discount sa lahat, ngayong hapon, magdaraos din ako dito ng isang sariling shopping festival ng ating Wangjawa. Malugod ko pong inaanyayahan ang lahat ng kababayan na dumalo. Mag-enjoy kayo. May sarili na tayong shopping festival. Daan na kayo. Huwag palampasin. Daan na kayo. Huwag palampasin. Miss. Hotdog, 2 piraso lang. Isa-isa lang po. Pakikuha nga ako ng 1 kahon ng biskwit. Tingnan mo, ang ganda ng takbo ng negosyo natin ngayon. Wang Zeng, okay, naisip mo pa ang shopping festival. Saan mo napulot ang mga ideyang iyan? Ano lang yan? Nagsisimula pa lang tayo. CJ, hintayin mo na lang. Ang negosyo natin sa hinaharap ay siguradong kakalat sa buong bansa. Sa loob at labas ng bansa. CJ, sasama ako sa iyo hanggang sa araw na iyon. Mabuti. Mabuti na rin. Magkasundo naman talaga sila. Ako ang hindi dapat nagkaroon ng ganoong pag-iisip. Masarap. Tatay,
Nanay, balang araw gusto kong sumama kay Tio. Magnegosyo at kumita ng malaki. Kung gusto mo talagang makipagnegosyo kay Tito, makinig ka sa iyong mga magulang. Mag-aral kang mabuti. Pagbutihin mo ang pag-aaral. Para sa hinaharap, ay matulungan mo si Tito. Alam mo ba? Halika, sumama ka kay nanay sa loob. Kuya, kunin mo itong pera. Kanina lang, nakatulong kayo ni ate. Kung hindi lang ako at Sixiu, hindi natin kakayanin yan dalawa. Huwag kang ganyan. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Wala ka pang asawa ngayon. Kailangan mo pa ang pera. Speaking of which, ngayong may trabaho ka na. Ano na ang susunod? Dapat ka na ring magpamilya. Kailangan mong panindigan si Xiu. Tama ang kuya mo. Erleng Z, hindi sa pinapagalitan kita. Pero si Xiu ay isang dalagang dalaga. Sa ganitong paraan na walang label, na laging nakasunod sa iyo, ano bang tingin mo rito? Tayong mga lalaki. Ano ba ang pasa natin sa balikat? Dalawang salita lang, responsibilidad. Ang nararamdaman ni Xiu para sa iyo. Nakikita naming lahat yon. Sa mga taong ito na nasira ang iyong ulo. Kinamumuhian ka ng lahat sa ating na yon. Tanging si Xiu lang, ang hindi ka iniwan. Kuya. Tama po kayo. Ang pangako ko kay Xiu noon. Ngayon na ang tamang panahon para tuparin yan. Pipili ako ng magandang araw sa mga susunod na araw. Pagdating ng araw, sabay tayong magpupunta para manligaw. CJ. Ano? Ano ang sinabi mo kanina? Nasa makalawa ay pupunta ka sa amin para manligaw. Bakit hindi ka masaya? Sino ang nagsabing hindi ako masaya? Sa wakas, mayroon ka pa rin konsensya. Astig. Panahon na para sa ating dalawa. Napag-usapan ito. Huwag mong tingnan ang iyong ama. Hindi siya karaniwang nagsasalita. Naiipit na siya sa pag-aalala. Kung gayon, kailangan kong sabihan sila. Para maging handa sila. Sandali. Nakalimutan mo ba kung para saan tayo nandito ngayon? Mangunguha ng tambo. Tara na. Parang mayroong. Show. Tingnan mo. Meron nga. Ang biyahe natin ay talagang puno ng tagumpay. Tara na. Wang Zeng. Halika, tingnan mo. Yung mga bitag natin. May nahuli na. Halika na. Ang laki naman ng pheasant na to. Sakto. Magkakaroon tayo ng ulam ngayong gabi. Anong ingay yan? Wow. May totoong puting soro nga. Akala ko pa nga. Guni-guni lang ng matatanda. Siguro dahil mahirap mangaso pag taglamig. Kaya naakit dito sa manok gubat. Bakit hindi na lang? Sabay na natin itong hulihin. Huwag kang gagawa ng kung ano-ano. Narinig ko sa mga matatanda na ang puting soro na ito ay may espiritu. Kung sasaktan mo ito, magkakaroon ka ng karma. Pero, naku, mayroon na tayong pugo. Huwag ka nang maging sakim. Ibaba mo. CJ, susunod ako sa iyo. Parang gusto nito tayong dalhin sa kung saan. Sumunod tayo at tingnan. Esan. Nasaan na ang puting soro? Saan ka nagpunta? Ang berdeng-berdeng dahon ng damo na ito. Mukhang pamilyar. Xiu.
Ito ay isang bang shui. Bang shui. Wild ginseng. Tingnan mo, ang 3 dahon na ito ay tinatawag na ding taisi. Ang 4 na dahon ay tinatawag na sipie. Lahat ng ito ay mga dabang shui. Tutu. Astig. Ito ay mga dabang shui na ilang dekada na. At marami pa nito. Wang Zeng, talaga namang yumaman tayo nito. Salamat at nakinig ako sa'yo kanina. Hindi ko pinatay ang puting soro. Kung hindi, nasayang lang sana. Daliin na natin. Bago dumilim, hukayin na natin lahat tong mga ito. CJ. Tio, Tia. Mahirap ang buhay ng pangatlong anak ko. Maaga siyang naulila. Sabi nga, ang nakatatandang kapatid na babae ay parang ina. Kaya maraming bagay. Ako na bilang kanyang hipag ang kailangang magsabi. Lanhua. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kung gayon, sasabihin ko na ng diretsyo. Sina Xiuqiu at Erlengzi ay magkababata mula pa noong bata sila. Nasa tamang edad na rin sila. Hindi ba't? Panahon na para pag-usapan ang kasal. Para ko na rin siyang anak. Ang batang yan ay masipag at maaasahan. May paninindigan at ambisyon. Kay Xiu. Panatag ang loob ko. Naku, itay niya. May ganyan ba? 2 salita lang nila, tango ka na agad. Kung sino man ang nakakaalam, sasabihin tunay natin siyang anak. Pero kung hindi, akalain nilang si Xiuqiu ay napulot lang natin. Ano bang gusto mong gawin natin? CJ, hindi ako magsasalita. Ikaw na ang magdesisyon. Naku, lahat ng magulang sa mundo ay umaasa na maging mabuti ang kanilang mga anak. Lalo pa nga, ako at ang iyong tiyo. Si Xiuqiu lang ang kaisa-isa naming anak na babae. Payag kami. Pwede na. Pero yung ulo ninyong anak, paano niya? Sisiguraduhin ang kaligayahan ni Xiuqiu. Aling. Ngayon, ang laki na ng kinikita ni Erlengzi. Basta't mapangasawa ni Xiuqiu ang anak ko, siguradong giginhawa ang buhay niya. Tignan mo. Hindi ba't ayon na siya? Kapitan. Aling Kaisi. Hindi ba ako huli? Hindi ka huli. Kagagaling lang natin sa pag-uusap. Tungkol sa iyo at kay Xiuqiu. Ano to? Permanenteng tatak na erbadagang. Magkano kaya to? Hindi mahal, mga 200 lang. 200? Kahit hindi kumain at uminom ang pamilya namin, kailangan mo pa ring mag-ipon ng 2 taon. Erlengzi, kumita ka ng malaki. Ano naman ang isang bisikleta? Makakakain mo ba iyan? Tiyahin. Huwag po muna kayong mag-alala. Mas magagandang bagay pa ang darating. Iyan ang mas tama. Tiyo. Tia. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon. Kayong dalawa. Siguradong alam nyo na. Sana ay pumayag kayo sa kasal namin ni Xiuqiu. Sa buong buhay ko, sisiguraduhin kong magiging masaya siya. Tinanggap ko ang kasal na ito. Matagal ka nang hinihintay ng tao sa loob. Bakit ngayon ka lang? Sobrang dami ng dala, naantala sa daan. Bakit ka bumili ng ganito karaming gamit? At itong bisikleta, magkano naman kaya ito? Ayos lang. Ikaw na bata ka. Hindi ka pa nga nag-aasawa. Iniisip mo na agad siya. Hay naku, tingnan mo nga. Nakikinig ba sila sa iyo? Dati ko pa sinabi sa iyo. Ang mga bagay na ganyan sa kabataan, huwag na nating masyadong pakialaman sa susunod. Ngayong nangyari na ito, kayong dalawa, magpakasal na muna kayo sa munisipyo. Tungkol naman sa petsa ng kasal, Jinan. Tito, hindi niyo na po kailangang mag-alala riyan. Tiningnan ko na sa kalendaryo. Piliin natin ang 18 ng huling buwan ng taon. Mainam na araw para sa kasal. It's napakagandang petsa. Binabati ko kayo. Simula ngayon, kayo ay legal na mag-asawa na. Salamat sa iyo, kasama.
Sige, lapit pa kayong dalawa. Tama, tama. Dikit pa ng konti. Tama, tama. Ayos. Sige, tingin sa camera. Hindi naman ganyan magpa-picture. Paano na natin yan isasabit pagkatapos? Nakakahiya. Ano naman ang masama roon? Hindi ko ba pwedeng halikan ang sarili kong asawa? Huwag mong kalimutan. Tayo ngayon ay legal na mag-asawa na may marriage certificate. Mga kasama sa laban na may iisang layunin. Sige, pagtripan mo lang ako. Hindi ko naman mapipilit ang gusto mo. Hay! Maghintay pa tayo ng 2 araw. Iyon na ang araw ng ating kasal. Sa araw na iyon, ipapatawag ko ang lahat sa baryo. Ipapakita ko sa kanila, nang mabuti. Naaalala mo ba kung gaano ako nagpakasaya? Nang kunin kita bilang asawa ko. Kaya sa susunod, huwag ka masyadong uminom. Kung malalasing ka at mawalan ng malay. Sa ating silid pang kasal, hindi kita mabubuhat. Halika na, asawa ko, sakay na. Hawak lang. Tara na, uwi na tayo. Congratulations. Welcome. Congratulations. Pasok kayo. Maupo kayo. Hello, hello. Tuloy, tuloy, tuloy kayo. CJ, pasok kayo sa loob. Tuloy, tuloy. Hindi naman masama rito. Kaya nga ang laki talaga ng impluwensya ni Lengzi. Hindi lang siya nakakuha ng mahusay na kusinero. Kahit ang mga pinakamayayaman sa bayan, ay nanggaling para magdiwang at bumati. Kung ang anak ko lang, ay kasing galing ni Lengzi. Masaya na ako. Siguradong aalagaan namin ang mabuti si Xiuxiu. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Nakakapanatag naman yan. Masaya ako ngayon. Uminom tayo. CJ, CJ, CJ. Nandito na ang bagong kasal para mag-toast. Mga bisita, mga bisita. Salamat sa pagdalo ninyo ngayon. Sa kasal namin ni Xiuxiu. Sa aming handa, mag-aalay kami ni Xiuer ng tagay para sa inyong lahat. Kuya. Mag-aalay kami ni Xiuer ng tagay para sa inyong dalawa. Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa pagpapalaki at pag-aaruga ninyo ni ate sa akin, wala ako si Wang Zeng ngayon. Kuya, ate, salamat sa pagpapalaki ninyo kay Wang Zeng para makasal ako sa kanya. CJ. Ngayon, makikita ko kayong dalawa na ikakasal. Para na rin akong nakabayad sa aking mga magulang sa kabilang buhay. Mahal, bakit ka umiiyak sa ganitong masayang araw? Maraming nakatingin sa atin. Naiiyak lang ako sa tuwa. Ngayong ikakasal na si Lengzi. Taos puso akong nagagalak. Haha. Halika. Sino ang nagsabing tanga ang manugang ko? Matalino siya. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, kung sino man ang tumawag sa kanya ng Lengzi, huwag ninyong sabihing magagalit ako. Umuwi tayong lasing. Uminom pa kayo. Pagod ka ba ngayon, mahal ko? O kaya, magpahinga ka na. Ang isang gabi ng pag-ibig ay napakahalaga. Nakakainis. Shoo, ang araw na ito. Matagal mo na itong hinihintay, di ba? Palagi akong naniniwala na magigising ka. Kaya, kahit 10 o 20 taon pa, hihintayin kita. Bakit ka nagmamadali? Nakabukas pa ang ilaw.
Binabati kita, host. Na-unlock mo na ang achievement sa buhay, ang pagpapakasal. Ibinigay na ang iyong achievement gift pack. Aray. Sa ganitong oras pa talaga. Nabuksan na ang gift pack. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 10,000 cream strawberry. 10,000 sako ng dekalidad na pataba. 100 greenhouse. 100 hand tractor. Hindi nga nagkamali, isa itong achievement gift pack. Ang system na ito. Sa wakas, nagbigay ka na. Ilagay niyo lahat sa system space. Sa ilang taon pa, magkakaroon na ng reforma at pagbubukas. Gusto kong dalhin kayo. Para maghanda ng maaga. Kapag dumating na ang agos ng kasaysayan. Ang Wangjiawa, ang tunay na mag-uunlad sa ekonomiya. Masagana na naman ang ani natin ngayon. Zeng, simula nang gamitin ng ating baryo. Ang teknolohiyang ito, ng greenhouse na sinabi mo. Ang ani ng mga pananim, ay patuloy na tumataas. Naging balita na ito maging sa probinsya. Hindi, naghanda na kami ng isang pangkat ng mga eksperto. Napupunta para matuto sa atin. Matuto ng ano? Ang totoo, regular lang akong naglalagay sa lupa. Ng kaunting, ambrosia mula sa jade bottle. Kay, dumating na ang mga eksperto. Hindi na ako makikisali. Salamat sa pag-aasikaso mo sa kanila. Tama nga pala. Noong nakaraan, sinabi mo, yung may-ari na si Sun, mayroon siyang ilang negosyanteng taga Hong Kong na interesado sa ating mga strawberry. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. At saka, hindi lang sila bulto-bultong. Bibili ng mga strawberry natin. Balak din nilang magtayo ng planta ng dilatang prutas dito sa baryo natin. Para ang ating cream strawberry. Lumabas tayo sa bansa at harapin ang mundo. Naman. Sa iyong pamumuno, ang ating Wangjiawa ay tiyak na unlad at yayaman. Sige na. Bawat bahay ay nakatanggap ng mga strawberry seedlings at greenhouse. Bakit tayo wala? Dahil lang naman sa atin. Kung bakit galit na galit sa atin si Wang Erlengsi. Kung alam lang natin noon. Hay! Si Erlengsi ngayon, sunod-sunuran ang buong baryo sa kanya. Itong pagiging kapitan ko, display na lang, putya. Kapag naging kapitan na siya sa susunod na taon. Wala na tayong mapagkakakitaan. Ika-4 na tiyo. Ang ibig ninyong sabihin. Mayroon akong paraan. Siguradong hindi niya ito matatanggap. Tingnan natin kung maglalakas loob kayo. Sapat na ba ito para gumana? Kapag ibinuhos mo ang isang buong pakete, wag na nating pag-usapan ang tao, pati na ang elepante. Ay mamamatay. Kayong dalawa. Ano ang ginagawa ninyo at nagmamatsyag kayo riyan? Wang Zeng. Bakit ka bumalik ulit? Alam ko na. May gumagawa ng masama sa likod. Kayo pala ang may gawa. Dahil lang dito. Tingnan nyo nga ang pagiging tanga nyo. Hindi ba mas mabuti kung manatili kayo sa bahay? Ngayon, kayo na ang magsasabi. O ako na ang magsabi para sa inyo. Putya, lalabanan ko sila.
Xiu, patawagin mo si Itay. Pasabihan mo si Itay na tipunin ang mga kanayon. Ngayong gabi, magdaraos tayo ng paglilitis. Kayong dalawang hayop kayo. Kinain na ng aso ang konsensya nyo. Naniwala ka bang nagpunta ka sa bodega ng brigade para maglagay ng lason sa daga? Naisip nyo ba na may mamamatay dahil dito? Mga nilalang na isusumpa ng kidlat, mga salot na ganito. Kahit barilin ng 100 beses ay kulang pa. Wang Zeng, ikaw ang humuli sa kanya. Sabihin mo, anong gagawin natin sa kanya? Palagi kong nararamdaman na may kakaiba sa bagay na ito. Ganito kasama at kasama ang plano. Hindi mukhang sila ang nakaisip nito. Nasaan si Wang Fugi? Bakit hindi siya makita? Umalis ka. Nga. Talagang nararapat lang. Tito Si, tulungan mo kami. Tito Si, Kapitan. Pakiusap mo naman kami. May asawa at mga anak pa ako. Ayokong makulong. Wang Fugi. Dahil ikaw ang kapitan ng Wang Jiawa. At tiyuhin nila. Halika. Sabihin mo sa lahat kung paano ito ayusin. Siyempre, ipapasa natin ito sa pulisya. Ang mga taong walang utang na loob na gaya nito. Kahit pa sarili kong anak. Ako, si Wang Fugi ay hinding-hindi magkukonsinti. Paninindigan ko ang katarungan kahit laban sa kadugo. Wang Fugi, napakagaling mo. Ikaw ang nag-utos sa amin na maglagay ng lason sa bodega. Ngayon, para iligtas ang sarili mo, ibebenta mo kami ng lubusan. Kami ay mga hayop. Mas mababa ka pa sa hayop. Lumang pinuno ng nayon. Mga kababayan, nais kong i-report. Si Wang Fugi, hindi lang sinusuportahan ang paglalaso natin, kundi pati na rin ang pagbebenta ng mga butil ng gobyerno. Kaya ang aming brigade ay nagugutom taon-taon. Siya ang tunay na may sala. Kabobohan lang yan. Hindi talaga siya tao. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ganti lang to sa kanila. Sinadya nilang siraan ako. Magaling. Talagang magaling. Ang galing ng away aso nila. Bata ka pa. Sino ang tinatawag mong aso? Sabi mo ay pinagbintangan ka nila. Paano mo naman ipaliliwanag ito? Tingnan ninyong lahat. Ang susi na ito ay nakuha mula sa kanilang dalawa ang susi ng bodega. At ang susing ito, bukod sa hawak ng kalihim ng brigade. Si Kapitan lang ang makakakuha nito. Nagsisinungaling ka pa. Wang Fugi, sumuko ka na. Ako. Tapos na ako. Nabalitaan na ng organisasyon. Ang dating production brigade, na si Brigade Leader Wang Fugi, ay nagkasala ng korupsyon at paglustay ng ari-arian ng bayan, pati na ang pag-uutos ng karahasan. Dahil dito, tinatanggal na siya sa kanyang tungkulin. At isa sa ilalim sa sapilitang pagtatrabaho, ang kanyang mga kasabwat, sama-samang pakikitunguhan sina Wang Defa at Wang Gaosheng. Para magsilbing babala. CJ. Ang mga salot na ito, sa wakas ay nahuli silang lahat. Nawala sila, mas lalong gaganda ang Wang Jiawa. Nagpa siya ang organisasyon. Si kasamang Wang Zeng, ang magsisilbi bilang bagong kapitan ng ating Wang Jiawa Production Brigade. Ipinapaalam ito sa inyo. Ayan na, ayan na. Itay, kalahating buwan pa lang. Bakit nandito na naman kayo? Kami po ay narito para sunduin kayo. Kami po ay narito para sunduin kayo. Tingnan ninyo, may ilang pulubi doon. Wang Erlengzi. Talaga ikaw. Zhu Fugi. Sa tabi niya sina Wang Defa at Wang Gaosheng. Hayop ka, sa wakas, nahanap na rin kita. Ngayon, isa lang sa atin ang matitira. Hindi ko inakalang. Makakabalik pa kayo ng buhay mula sa Northwest. Huwag ka nang magdaldal kung hindi mo kami mapapatay ngayon. Ikaw ang aking apo. Wang Fugi, tama na yan. Ngayon, si Wang Zeng,
ay ang pinakamayamang tao sa Xiago. Bawat pamilya sa ating nayon ay mayaman na. Tingnan ninyo naman kayo. Ang inyong buhay ay nasayang na lang. Kakaalis nyo lang. Gusto nyo bang makulong ulit ng 20 taon? Sige na. Pakawalan nyo sila. Yung mga nakaraan, wag na nating pag-usapan. Kung gusto nyo talagang magbagong buhay, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Anong oportunidad? Maging security sa aming grupo. Kasama na ang pagkain at tirahan. Sahod na higit 10,000 kada buwan. Talaga. Salamat, Demire. Wang.